Nandito na si Wilma, andito rin ang La Nina. Oo La nga. Nina, meron tayo pala. Ang kulit ng weather Oo, natin, no? Yes. Oo, Atin na hong alamin, ano ba tong ba't pumasok si La Nina? Dati na nandiyan si La Nina. Oo, eto na. Puntahan muna natin ang ating Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Super Radio, DZDD, Bantay, Bagyo. Hindi, La Nina tayo. La Nina. Sandali. Nasa linya ho natin si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Ana, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang sa Double B. Good Radyo na, morning TV po. pa. Yes, magandang umaga po, Sir Ren, at Ma'am Weng, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Oo, pasensya na po sa maaga naming panggigising, Ma'am Ana. Pakibalitaan nga na kami dito sa short-lived. Ibig sabihin, maikling panahon lang na makakaapekto sa atin ang La Nina. Kailan ito nagsimula? Kailan magtatapos? Miss May, bali ito pong La Nina condition ay naranasan na po natin since September. Kaya po tayo ay nagtaas ng La Nina alert at nung time pong yon ay hindi po siya tinatawag na fully developed po na La Nina. Pero naranasan na po natin yung mga tinatawag nating mga potential o naging impact nito. Mas malaki po yung mga posibilidad na mas marami tayong ulan na natanggap. At ngayon po, ngayong December, first week ng December, ay nasatisfy po yung tinatawag na isang tinatawag na simula na nagtatlong buwan, nagdire-diretso po siya, nagkaroon ng La Nina at nag-develop po yung tinatawag na satisfy po yung tinatawag na threshold nito. At ito po ay masasabing week at posible po natin naranasan hanggang at least February yung potential impact nito. Ang Ito yung epekto niyan, fully developed La Nina na itong mararanasan natin hanggang February 2026. Tama po kayo, Ms. Wen. So, yung naranasan po natin ng mga early impacts po ng La Nina condition the time na nag-declare tayo ng La Nina alert in September. So, yun na po yung tinatawag nating epekto ng La Nina. At sa ngayon po ay posible pa rin naranasan natin ito until February po yung nakikita natin na potential pa rin impact nito na mataas pa rin po ang posibilidad ng ating mga pag-uulan. And doon sa mga ibang lugar. Oo, yun yung gusto nating intindihin, Ma'am Ana, sa mga nakikinig, nanonood. Pag La Nina, paano nila masasabi na, itong ulan na ito, dala ho to ng La Nina. Kunyari ngayon, may bagyo tayo, si Wilma, nasa area ho ng Eastern Samar yan, magla-landfall today. Yan o ba, ang dalang ulan yan ay pwedeng sabihin na kung maraming ulan yan, dahil ho yan ng La Nina na. When we think of La Nina, so ito po yung isang yung tinatawag nating large scale or global scale na nakaka-apekto po doon sa kabuuan ng ating klima. So ibig sabihin po, kung mas nagiging prevalent yung mga araw na mas marami tayong ulan, dulot ng bagyo, at napaka-active po ng ating mga shear line or intertropical convergence zone at malakas na easterlies. So yan po yung manifestation na mas marami po tayong ulan na maaaring ito po ay epekto ng ongoing or umiiral na La Nina. Kahit wala hong bagyo, kahit walang bagyo, pag umulan na, tapos maraming dalang ulan, La Nina na ho pwedeng sabihin yun. Epekto ng La Nina. Tama po kayo. At ito po ay tinitingnan natin din po sa tinatawag nating indicator na malawakang pag-init ng temperatura ng dagat na malapit sa atin. At ito po yung nagbibigay sa atin ng favorable condition kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga maraming convective activity tulad po ng mga iba't ibang mga weather systems na nararanasan natin. So kaya po ibig sabihin, mas tumataas yung mga prevalence po ng mga shear line, nagiging active yung mga low pressure system. At kung titingnan po natin sa kabuuan, naka-23 na po tayong bagyo ngayong taon. Ibig sabihin po, it also increases yung possibility na mas marami tayong bilang ng bagyo na nararanasan po. So ibig sabihin, ngayong December, di ba dalawang ina-expect natin, may isa na tayo si Wilma. So pagpasok ng 2026, January and February, mas magiging malimit ang bagyo? May possibility po na either 0 or 1. Ang tinitingnan po natin dito, Ma'am Weng, ay kahit po wala tayong bagyo, marami pong mga rain-bearing weather systems na nakakapekto. At kung titingnan po natin dito, base po sa tinatawag na epekto ng short-lived La Nina ngayong pong December, January, mas magiging prevalent po yung impact nito dito sa may parte ng mga Visayas and also dito po sa may parte ng Northern Mindanao. Bakit po doon? September, dahil dyan po yung tinatawag nating preferred oscillation ng mga intertropical convergence zone at easterly po.
and yung shear line. Andyan So, yung- ibig sabihin po, despite na walang bagyo, Opo. so yung pong mga rain-bearing weather system po, very prevalent po dun sa mga naturang lugar. Mm. Ito ay Doon naman, namamanifest po Mm-mm. base po dito sa mga ulan na posibleng mas mataas po yung posibilidad na marami silang Kasi, ulan until Kasi, di ba, February. ang epekto ng dagat Pasipiko, mas unang tumatama sa Mindanao, Visayas. Yung baho Yes, dating. tama po kayo. Oo. Kaya po hindi man bagyo, Sir Weng, ay yung pong tinatawag nating shear line at intertropical convergence zone Yun. and low pressure system ang nakikita po nating posible pong maka-apekto dito sa mga lugar. May particular bang oras lang ho yan ng mga pag-ulan na sabihin natin, o kada hapon lang ho yan, pwedeng umulan. Pag umaga, okay naman. Or anytime ay pwedeng mangyari yung mga pag-ulan. Anytime po, Sir Weng. Kaya usually ang nakikita natin kung prevalent po yung tinatawag nating easterlies, so ito po ay posible pong magkaroon ng epekto ng mga thunderstorm activities o yung mga severe thunderstorm activities. Ngunit dahil nandyan po umiiral yung ating amihan, so kaya po nagkakaroon ng development po ng tinatawag na shear line na ito po yung usually na medyo mas makapaminsala po dahil ito yung nagbibigay ng medyo mas matagal at maraming ulan. Ma'am, pag sinabing La Nina, ilang porsyento yung idinadami ng ulan as compared kung walang na La Nina? Para mas lukot matansya ng publiko kung pag may La Nina, grabe talaga ang buhos ng ulan. Ang una po natin dapat na tingnan dito is yung probability po ng pagdami ng ulan. Ibig Oo. sabihin lang po, kapag La Nina, it increases the possibility na mas makaranas tayo na makatanggap ng mas maraming ulan kaysa karaniwan. At kapag So, in umulan, terms of- ito yung level ng mga orange rainfall warning. Yes po, at Oo. sabi po natin ito inaranasan na natin as early as September, the time na nagsimula po yung tinatawag na precursory or yung pre-developing na La Nina at nagkaroon po tayo ng La Nina conditions during that time. Ma'am, doon sa inyo pong pagbabantay ditong La Nina na ito, ilang rehiyon sa bansa natin o ilang lugar ang maapektuhan nito? Dito po, base po sa latest po na forecast na pinilabas ng DOST Pag-asa, so malaki pa rin po yung posibilidad na maraming ulan pagdating ng December, January. Oo. Ito pong NCR, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, and then most parts po ng Visayas, and also nakikita po natin posibleng mas affected po itong parte ng Northern Mindanao and also dito sa may parte ng Soxargen, Caraga, na kung saan at least until February, medyo mataas pa rin po yung posibilidad na marami ang mararanasan nilang ulan. Oo, nakakalungkot lang doon kasi pag ganitong malakas ang ulan, flash flood ang aabutin natin, may kadugtong pa po yan ng mga pagguho ng lupa. Tsaka yung dami niyan, 100 to 200 millimeters ba yan? Yes po, tama po kayo. At nakikita po natin dito yung mga possible pa rin po na potential na maraming mga pag-uulan ay pagdating po ng January. So, ibig sabihin po, kahit na wala tayong bagyo or 0 or 1 sa pagdating ng January, yung pong other weather system ang kailangan po natin na pag-ingatan dito. May pasensya tayo sa Mindanao. Opo. May level ba ho yan ang La Nina? Kunyari, La Nina, kwan lang to. Light, medium. Light, medium. itong klase ng La Nina, hindi naman to extreme La Nina, ganon. Yes po. Ito po ay matatawag nating weak short-lived La Nina. Anong ibig pong sabihin? Hindi po siya tatagal ng tinatawag na full-blown na La Nina na posible pong magtagal ng at least 5 up to 7 months or more. So, ibig sabihin po, short lang na nakikita natin yung epekto nito at least until February. Oo. Kasi Marso, summer naman. Oo. Oo. Ibig sabihin ba madidelay yung tag-init pag may La Nina, Ma'am Ana? Usually po, may mga possibility at ayun po ay nakikita pa rin natin na pagdating po kasi ng February and then March, may mga areas pa rin po na although near normal yung ulan, may mga possibility pa rin po na may mataas na ulan dyan sa may parte ng Mindanao area. Okay. sige. So wala nang Ma'am Ana, atrasan thank to ha. you, So ha. La Nina ay Walang epektibo. atrasan, ha? Wala na. Wala Hindi tayong magagawa maatras ang dyan. La Nina. Ma'am, magandang umaga. Thank you.
Magandang umaga po. Thank you, Ingat po, ma'am. ma'am. Salamat, Salamat. Ma'am Annalisa Solis. Hilingan, walang pinoprotektahan.